resignation letter na ipinadala ng Kamara sa St. Gerard Construction para sa isasagawang pagdinig sa mga flood control projects, walang tumanggap. Leyte Representative Richard Gomez pinuna ng National Union of Journalists of the Philippines dahil sa social media post nito patungkol sa mga mamamahayag na nais lang siya kunan ng pahayag. Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. nagsagawa ng unang command conference sa Campo Crame. 700 mangingisda target ng inilunsad na benteng bigas sa Nabotas ngayong araw. At free anniversary concert ng Wish 1075, mamayang hapon all set na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagbigay na ng kanilang obserbasyon sa nilalaman ng 2026 proposed national budget ang ilang civil society organizations na dumalo sa kauna-unahang People's Budget Review ng House Committee on Appropriations. Plano namang gawing linggo-linggo ng Kamara ang budget review. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. 21 civil society organizations o CSOs ang dumalo sa kauna-unahang People's Budget Review ng House Committee on Appropriations araw ng Huwebes, August 28. Layo nitong mapaigting ang pakikibahagi ng publiko sa budget process sa pamagitan ng pagrepaso sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ang inisyatibong ito isinagawa matapos maging kontrobersyal ang ipinasang 2025 national budget. Isa sa dumalo sa event ang Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Nagpahayag ng pagkabahala ang grupo sa lumulobong utang ng Pilipinas. The national debt is projected to reach 19 trillion pesos, with debt servicing alone consuming approximately 14.4% of the total appropriations. A trend demanding immediate policy action. Wala naman pong masamang mangutang kung ang ating inuutang ay mapupunta sa mga produktibong paraan. Ang People's Budget Coalition naman, binigyang diin na nalalagay sa panganib ang mga pangunahing serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan dahil sa umano'y pork at patronage programs. The country's lifeline programs are under threat. Since 2022, hundreds of billions have gone to pork and patronage at the expense of health, education, and social protection. These cuts means skipped meals, children out of school, and medicines not bought. Congress has the power and responsibility to do better and safeguard these services. Apela naman ng Multiplied Philippines ang realokasyon ng pondo ng flood control projects para sa sektor ng edukasyon. At mula sa 250 bilyong pisong inalaan sa flood control projects, kahit maliit lamang na bahagi nito ay pwedeng punan na ang kakulangan sa hiring ng mga guro, sa aklat at pasilidad ng paaralan. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairperson and Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, naririnig ng Kamara ang panawagan ng civil society organizations kaugnay ng pagbuo ng budget. Gayon din ang apelang paglaanan ng mas mataas na pondo ang sektor ng agrikultura, kalusugan at edukasyon. Samantala, magkakaroon naman ng boses ang CSO sa budget deliberations sa pamamagitan ng Vice Chairpersons ng House Appropriations Panel. We will make sure there are champions for civil society organizations who can speak during committee hearings. So nandyan po yung ating mga vice chair ng Committee on Appropriations. They can ask your questions to the agencies. Balak namang isagawa ang People's Budget Review linggo-linggo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naghihintay na ng imbitasyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga isasagawang investigasyon hinggil sa mga umano'y questionableng flood control projects. Kailangan din umano ng malawakang intelligence gathering upang makabuo ng konkretong batayan sa mga investigasyon. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sinusuportahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, dapat itong maisagawa ng masinsinan upang matiyak ang kredibilidad at transparensiya ng mga nasa posisyon. Yan, but you have to be very patient din kasi kailangan talaga maraming i-consider dyan for you to be able to really come up with a credible lifestyle check. Pero maganda yan. Tama yung nabanggit na yan. Dapat ipatupad talaga kaagad. Binigyang diin ni Magalong na kailangan ang malawakang intelligence gathering upang makabuo ng konkretong batayan sa mga investigasyon. Kailangan din na magkaroon din tayo ng intelligence. Gather intelligence para malaman natin, para to substantiate yung ganong hinala. Malaki yon. Pwede. Kasi marami akong nakuhang mga dokumento at pictures ng mga flood control project niya sa La Union. Nakita ko yun At ito'y naipako na namin, naisubmit na namin doon sa portal ni Pangulo. Aniya, mahalagang gamiting gabay ang mga ebidensya sa pagtukoy ng mga irregularidad at pagbuo ng mga rekomendasyon para sa mas mahigpit na pamamahala ng mga proyekto. Nauna na rin umanong nagsumiti ang kanyang grupo ng mga larawan at dokumento kabilang ang drone shots ng mga proyekto sa La Union sa Malacanang. Gayunman nilinaw ni Magalong na hindi pa siya naimbitahan ng Kongreso bilang resource person. Hihintay lang ako kung ipadala nila yung kanilang invitation. Patuhin nila ako resource person. Hindi po ako akusado. Kaugnay nito'y giniit ng mayor na ang pagpili ng mga kasama sa mga pagpupulong ay nakadepende sa presidential management staff at hindi sa kanya. Samantala patuloy naman ang pagdami ng mga nag-a-apply sa kilusang Mayors for Good Governance na itinatag ni Magalong. Nagulat kami nito for the past 2 weeks. Sipin mo mga 300 kagad na nag-a-apply for good governance, for membership sa good governance. Ibig sabihin, gumaganda na yung about the awareness, and many mayors are probably convinced that this is actually the right way to govern. Pinuri rin ng alkalde ang pagbabago sa pananaw ng maraming opisyal hinggil sa kahalagahan ng good governance na dati hindi pinapansin. Iginit niya na malaking hakbang ang pagtitipon ng mga ebidensya laban sa mga irregularidad kasabay ng pagpapatibay ng panawagan para sa transparent at malinis na pamahalaan. Sa ngayon nananatiling handa si Mayor Magalong na humarap at maglahad ng kanyang ebidensya sa oras na siya'y ipatawag ng mga mambabatas para sa pagdinig hinggil sa flood control projects. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng ilang House leaders na pagkakalooban ng karampatang respeto sa isasagawang pagdinig ng House Infrastructure Committee hearing si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsisiwalat ng mga katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Sa September 2 na ang unang pagdinig ng Infracom, subalit unang tatalakayan ang issue sa mga proyektong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan. Posibleng sa mga susunod pang pagdinig, iimbitahan ang Baguio City Mayor, subalit binigyan diin ng mga kongresista na dapat manumpa ito sa gagawin niyang salaysay at makapaglatag ng mga ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Lalo na't iginigiit ng Baguio Chief Executive na may mga kongresista umanong sangkot sa katiwalian sa mga proyektong ito. But again, the requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors
And secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks, no? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po ng Kongreso. Nakausap ko na po si Congressman Terry dyan sapagkat siya ang tatawag ng investigasyon. Ang sabi niya sa akin maghintay lang siya. Maghintay lang siya. Aabot po tayo dyan sa ganyang investigasyon. Walang tumanggap sa invitation letter na ipinadala ng House of Representatives para sa may-ari ng St. Gerard Construction. Mula sa Pasig City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano at para saan ang sulat na ipinadala ng mababang kapulungan ng Kongreso? Kontraksyon na si Sara Diskaya kung saan iniimbitahan nga siya na umarap sa gagawing pagdinig na mababang kapulungan ng Kongreso sa September 2. Isang kilos protesta ang ginawa ng Akbayan Party kanina umaga sa tapat ng tanggapan ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Dito hawak-hawak nila ang mga placard na may litrato ng building at mararanging sasakyan kung saan dito umano napupunta ang buwis ng taong bayan. Kasabay din ng kilos protesta ang pag-abot sana ng invitation letter ng mga mambabatas para sa pagdidig sa Kongreso. Ngunit ayon kay Akbayan Party Representative Mercy Sendanya ay walang tumanggap sa sulat. September 2, People's Center, House of Representatives. Pero, nung idinala po dito ng mga kinatawan ng House of Representatives, wala daw pong tatanggap. Bakit kapag SOP at mga kontrata may tatanggap, pero kapag ganito na notice sa hearing, wala biglang tumatanggap. Kahit nakita-kita natin, maraming tao sa kabila hindi. So isa pong malaking palaisipan, kapag nagtatago, siguro talagang tumatakas sa katotohanan at sa pananagutan. Ayon pa kay Congressman Sendanya, hindi lamang ang mga nasa private contractor kundi maging ang mga politiko na sangkot sa maanumalyang flood control project ay ang dapat kasama sa mapanagot. Aga ito nga ang St. Gerard Construction ay isa sa 15 pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na contractor na kung saan naka-corner sila ng nasa 20% ng flood control budget. At yan mo ng ating update mula rito sa Pasig City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Walang palyadong flood control projects at ghost projects sa Davao City. Ito ang binigyan diin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kasunod ng pasaring ni Manila 6th District Representative Benny Abante sa pondong natanggap ng Davao City sa ilalim ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhu pa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila congressman.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na unahin ang distrito nito sa gagawing investigasyon sa flood control project sa lungsod. Ayon sa alkalde, mahigit 200 flood control projects na nagkakahalaga ng 14 billion pesos ang ipinatupad sa Maynila at lahat ito walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya naman agad na ipinag-utos nito ang inspeksyon sa lahat ng naturang proyekto. Giit naman ni Congressman Abante, dapat mapalawig ang investigasyon sa buong Metro Manila. Suportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papa-imbestiga niya. I support that, no? Oo. Kung nais niya, unahan niya yung distrito ko. Pinuna ng National Union of Journalists of the Philippines si late 4th District Representative Richard Gomez kasunod ng social media post nito. Ayon sa organisasyon, posibleng may paglabag ang kongresista sa data privacy law at naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Ang detalye sa report ni Rosalie Coz live. Rosalie, saan ba nag-ugat ang paalala ng NUJP kay Congressman Gomez? Ella, nag-ugat ito sa pag-post sa kanyang social media page ni late Representative Richard Gomez na mga screenshots na mga mensahe sa kanya ng ilang mga kawani ng media para kunin yung kanyang panig sa issue ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Ito ay matapos ipahayag ni Matag Oblate Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanilang district representative sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa kanyang post sa social media, iniuugnay ni Congressman Gomez ang hilim na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin o pagbaluktot o pag-frame ng balita. Pare-pareho rin umano ang tanong sa kanya. Merong nagkukumpas at ginastusan umano. Posted ni Gomez ang mismo mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers. Ayon sa NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act at isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa late representative, paborable pa nga para sa kongresista na kinukuha ng media ang panig niya kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Ito ay dahil may tsansya siyang tugunan ang mga aligasyon sa kanya ng Matag-Ob Mayor. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay huwag mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o nag-e-expose ng mga pribadong impormasyon ng mga kasamahan sa media. Ella, hanggang sa mga oras na ito, wala pang tugon si Congressman Gomez sa mga hiling sa kanya na makapanayam siya kaugnay ng mga isyong ito. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, chairperson ng House Public Accounts, posibleng maging subject itong flood, nagkaroon ng damage na flood structure sa distritong partikular sa Leyte. At maaari ring maging subject ito ng isang ethics complaint kung merong magrereklamo laban kay Congressman Gomez kaugnay ng mga pag-expose doon sa mga pribadong impormasyon ng mga tauhan ng media at pag-aakusa sa kanila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Handang sumailalim sa lifestyle checking sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ayon kay Roque, welcome sa kanya ang ganitong hakbang ng Pangulo at handa maging ang mga kawani ng DTI na sumailalim sa ganitong pagsusuri. Ganito rin ang tugon ni Secretary Laurel at sinabing sang-ayon siyang magandang paraan ito para mahuli kung sino mang opisyal na may ginagawang kalokohan. Well, as far as DA is concerned,
In my previous occupation as a businessman, sa head, ginagawa ko talaga sa sariling kumpanya ko yun. So I totally welcome it, and that is one good way to catch kung sino man yung, alam niyo na, may kalokohan. We really welcome the lifestyle check. We can start with us. Yeah. Of course, kami ni Sec Kiko, we're open to that. And of course, all the employees of the DTI have to go through the lifestyle check. Malaking issue ngayon sa Pilipinas ang mga maanomalyang proyekto ng pamahalaan, partikular na sa flood control. Ngunit ayon kay Vice President Sara Duterte, may ilang paraan upang matigil ito at masigurong magagamit o nagagamit sa tama ang budget ng bansa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands, kung paano masisiguro na ang budget ng bansa ay magagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng mga Pilipino base sa kanyang pananaw. Ayon kay VP Duterte, mahalagang kontrolado at dapat may buong kaalaman ng Pangulo sa budget, kung saan kailangang masunod ang development plan ng bansa na pinag-usapan sa iba't ibang antas ng gobyerno o mula sa mga lokal na sangay hanggang sa cabinet level. Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Bukod dito, binigyang diin din ni Vice President Duterte na hindi dapat pumayag ang Pangulo na pakialaman ng mga mambabatas o legislators ang national budget. Kaugnay naman ang pagtugon sa problema ng bansa sa baha, iminungkahi ng pangalawang Pangulo na dapat tanungin ang mga Pilipinong nasa ibang bansa, maging ang overseas Filipino workers o OFWs. Paliwanag ng Vice Presidente, ang mga ito ang best consultant dahil sila ang nakakakita ng mga pinakamahuhusay na practice sa iba't ibang bansa. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Samantala, nagbigay rin ng komento ang pangalawang Pangulo sa nangyaring biglaang pagkakatanggal sa pwesto ni dating Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya. Sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Wish 1075 ang kanilang ika-11 anibersaryo sa industriya at bahagi ng selebrasyon ay ang inaabangang anniversary concert ng FM radio station mamayang hapon. Makibalita tayo kay Jed Neresina live mula sa Eaton Centris. Jed, ano ba yung dapat abangan ng wishers sa concert dyan sa Centris mamayang hapon? Magandang tanghali aga sa pagdiriwang ng Wish 1075 ng kanilang ika-11 anibersaryo ngayong buwan. Hatid nila ang isang free concert para sa wishers. At dapat abangan mamayang hapon dito sa Eaton Centris ay ang ilang live performances mula sa mga fan favorite OPM artists. Another milestone for Wish 1075 at ngayong 11th anniversary ng nag-iisang FM radio station on wheels.
Dala nila ang iba't ibang surprises para sa wishers. Nauna na noong August 17 sa Araneta Coliseum, ang Wish Date Love Tales, kung saan hindi lang plot twist ng istorya ang nakakuha ng loob ng mga manonood, kundi pati na rin ang timeless soundtracks mula sa great OPM icons at rising artists sa bansa. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang selebrasyon ng Wish dahil ngayong araw extended ang concert experience para sa wishers. Magpa-perform mamaya dito sa Eton Centris ang mga sikat na banda at grupo gaya ng Dilaw, Kaya, G22 at Lola Amor. Hindi rin mawawala ang ilan sa fan-favorite artists tulad ni Angela Ken at Rob Daniel. Pero wait, there's more dahil mayroon pang special surprise guest ang Wish na dapat abangan ng mga dadalos sa concert. Bukod dito, bahagi rin ng anniversary ng FM radio station on wheels ngayong taon ay ang launch ng Stopover Sessions na bagong content series ng Wish kung saan mas personal na makikita ang mga artists dahil magpe-perform sila sa labas ng iconic Wish Bus. Ngunit maliban sa fun and exciting musical performances, isa sa highlight ng selebrasyon ay ang pagtulong ng Wish 1075 sa mga piling benepisyaryo. Aga, all set na nga itong free anniversary concert ng Wish 1075 dito sa Eton Centris at inaasahang magsisimula ito mamayang alas 4 ng hapon. Kaya wishers, come and celebrate with Wish 1075 as they reach another milestone this year. Ayan muna update mula rito sa Eton Centris, Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakaamba na naman ang panibagong oil price increase sa darating na linggo. Ito'y base sa 4 na araw na trading sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nasa 50 sentimos hanggang piso ang madaragdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Isa sa sinasabing dahilan ng dagdag presyo sa petroleum products ang mas malaki kaysa sa inaasahang pagbaba sa mga inventaryo ng US at ang potensyal na epekto ng mga bagong taripa ng US sa India. Nakaantabay rin aniya ang oil traders sa magiging resulta ng democratic efforts sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Tuloy-tuloy ang isinasagawang expansion ng benteng bigas, meron na ng pamahalaan. Ngayong araw, opisyal na binuksan ito sa mga mangingisda sa Navotas Fish Port. Para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, gaano karaming mangingisda ang nag-avail ng benteng bigas ngayon dyan sa Navotas Fish Port? Magandang tanghali, Ella. Sa pagbubukas nga nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan, target ngayon ng Department of Agriculture na mabentahan ang nasa 700 na mga mangingisda dito sa may Navotas Fish Port Complex. At as of 11 kanina, nasa 300 na ang mga nag-avail nitong murang bigas. Kasama sa mga pilot area ng expansion ng programang Benteng Bigas, meron na ay ang Sual Fish Port sa Pangasinan, Lucena Fish Port Complex sa Quezon at ngayon nga dito sa Navotas Fish Complex sa Metro Manila. Sa ngayon, mga mangingisda at fishery workers muna na nakalista sa Registry System for Basic Sectors of Agriculture o RSBSA ang maaaring bumili ng benteng bigas. Sa ngayon, sa mga fish ports natin, meron list ang fish ports ng fish workers dito. So, kung wala sila sa RSBSA, pwede yun. Then ang munisipyo naman, like Navotas, meron silang fisherman's, ano ang tawag doon? Fisherfolk ID po. So, itatanggapin din yun. Ayon sa kalihim, uunahin muna sa mga fish ports ang distribution ng P20 rice pero kalaunan ay plano rin nilang maglagay sa kadiwa upang mas maging accessible ito. Total number of fisher folks natin is mga 2.1 million
Diba? So hindi ganun kadaling ma-implement yan kasi karamihan dyan nasa isla eh. Diba? Na wala tayong access. We are trying to find ways ngayon kung paano natin sila makaka-access sa yung mga remote areas eh. Kasi sa ngayon, ang may remote areas lang LGU eh. So maybe through the LGUs, no? O kaya through our school systems. No? So pinag-aaralan mabuti. Medyo challenging talaga yun. Maaaring makabili ang mga mangingisda ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan. Kailangan lamang ay ipakita ang kanilang RSBSA o Fisher ID o kaya QR code mula sa online registration system. Samantala, matapos buksan sa mga magsasaka at mangingisda ang P20 program ng pamahalaan, target din ng DA na buksan ang kaparehong programa simula sa September 16 sa Transportation Organization na gaganapin sa 5 pilot cities sa pakikipag-ugnayan kay DOTR Secretary Vince Dizon. Ella, ayon sa DA, tinatayang nasa mahigit 200 sites na ang available na mga sites na meron itong 20 pesos na kada kilo ng bigas at isa nga sa tinitignan nila na mas mapalawak pa ito sa iba't ibang mga rehiyon. Partikular na sa nabanggit kanina ni Secretary na mga mangingisda na nasa mga isla. At sa kasalukuyan naman, meron dito na mga nakapila pa hanggang sa mga oras na ito at kung kanina nasa 300 na yung mga naka-avail, estimated na nasa 400 na rin ngayon itong mga nakabili na out of 700 na target ngayon ng ahensya. At nasa 140 na sako ang naka-ready ngayon dito kaya plano na matapos itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas dito sa May Navotas hanggang mamayang hapon ng alas 5. At yan muna ang update mula dito sa May Navotas Fishport Complex. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Walang katotohanan ang aligasyon na tinanggal sa pwesto si Police General Nicolas Torre III dahil nireject nito ang proposal ni Secretary John Vic Remulla para sa pagbili ng baril. Sa inilabas na pahayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG kagabi, sinabi nito na totoong nakatanggap si Secretary Remulla ng unsolicited proposal na bumili ng 80,000 na baril para sa PNP. Hiniling rin ng DILG Chief sa PNP na pag-aralan kung talagang kailangan ito. Ngunit sa anibersaryo ng PNP noong August 12, sinabi na umano ni General Torre na sa tingin niya ay hindi naman kailangang bilhin ang mga nasabing armas na tinanggap at inayuna naman ni Secretary Remulla. Nagsasagawa ng kauna-unahang command conference si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nag-umpisa ito kaninang alas 9 ng umaga na dinaluhan ng matataas na opisyal ng PNP. Narito ang live report ni Leia Ilagan. Leia, ano-ano ang inaasahang matatalakay sa command conference at sino-sino ang mga attendees? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 4 na araw nga matapos na umupo sa pwesto bilang bagong acting PNP chief, agad na nagsagawa ng unang command conference. Itong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. dito sa Campo Grame. Alas 9 ng umaga sinimula ng command conference na dinaluhan ng mga regional directors at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang dyan ang hepe ng mga National Operational Support Unit at National Administrative Support Unit ng pambansang pulisya. Ella, inaasahan na dito ibababa ni Nartates ang kanyang direktiba sa mga opisyal ng PNP at kung ano ang direksyon na nais niyang tahakin sa kanyang liderato. Kasama rito ang proactive policing strategy at pagtutok naman sa integridad ng mga police personnel. Naasahan din, Ella, na mapapag-usapan ang mga accomplishments ng mga commanders. Nauna nang sinabi ni Lieutenant General Nartates na nakabase sa performance ng mga commanders ang isasagawa niyang reshuffle. Sa ngayon, Ella, hindi pa rin natatapos itong isasagawang command conference. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
Nagbabala ang China sa Pilipinas kung patuloy umano nitong palalalain ng mga insidente at gagawa ng provocation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Senior Colonel Zhang Xiaogang, tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, 2 bangka umano mula sa BRP Sierra Madre ang lumapit sa China Coast Guard sa mapanganib na paraan. Iginiit ni Zhang na bahagi ng Nansha Kundaw ng China ang Ayungin Shoal at lihitimo ang presensya ng kanilang mga barko sa lugar. Dagdag pa niya, dapat tanggapin ng Pilipinas ang lahat ng magiging kahihinatnan kung magpapatuloy umano ito sa mga maling ginagawa. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Navy na hindi ito dapat ikabahala at patuloy silang nakabantay sa pinag-aagawang teritoryo. Opisyal nang nagtapos ngayong araw ang exercise Alon 2025 na isinagawa sa Area Command ng Northern Luzon at Western Command. Dito, nagsanay ang iba't ibang major services ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama ang Australian Defence Force. Narito ang report ni Ryan Lacanlale live. Yes, Ryan, go ahead. Ella, matapos ang 2 linggong military o joint military drill sa Palawan at Northern Luzon Command, formal na nagtapos ang Philippine-US o Australian exercise Alon 2024 ngayong o 2025 ngayong umaga. Isinagawa ang closing ceremony sa Camp Aguinaldo, Quezon City na dinaluhan ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force. Dumalo din sa closing ceremony sina Senior Undersecretary of National Defense Ireneo Espino, Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown at U.S. Ambassador to the Philippines Mary K. Carlson. Sa loob ng 2 linggo, Ella, ay nagsanay nakapagsanay ng ang Sandataang Lakas ng Pilipinas at Australian kagamit ng amphibious landing, island retaking drills, naval air defense na isinagawa sa malapit sa Scarborough Shoal at live fire exercise sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Tinuturing itong pinakamalaki sa kasaysayan ng kooperasyon ng 2 bansa na higit 3,600 kawal mula sa Pilipinas, Australia, Canada at United States ang nakilahok. Ayon sa mga opisyal, bunga ng exercise ay hindi lamang ang pagpapalakas ng interoperability ng Pilipinas at Australia, kundi pati na rin ang pagpapatunay na naninindigan ang mga bansa sa malayang paggamit ng dagat alinsunod sa international law. Sa pagtatapos ng exercise Alon 2024, nanindigan ang Pilipinas at Australia na ipagpapatuloy ang kanilang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. At siya muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Target ng Department of Social Welfare and Development na isama na ang local government units sa kanilang information campaign upang masiguro ang tamang pagpaparating ng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng ahensya sa mga komunidad. Narito ang report ni Mia Alonzo. Matapos ang isinagawang information caravan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cebu, ilan sa mga naging katanungan umano ng mga benepisyaryo ay kung maaari pa ba silang makatanggap ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kahit sila ay kasalukuyang miyembro na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Ilan umano sa naging sagot ng mismong opisyal sa lugar ay hindi na. Kaya naman kaugnay ng kinalabasang impormasyon, target na ngayon ng ahensya na imbitahan na rin mismo ang mga lokal na pamahalaan upang masiguro na tama na ang impormasyon na maihahatid sa komunidad. Para po mas maliwanagan sila, nandun po yung mga focals ng bawat programs and services ng DSWD para po i-explain sa kanila at kung may mga katanungan sila, direkta na po sila makakapagtanong para pagbalik nila sa kanilang mga municipalities, cities, tama na po yung isasagot nila sa kanilang mga Nilinaw naman ni Director Edwin Morata
Director 3 ng Crisis Intervention Program ang patungkol dito. Is a false. Ang Pantawid Pamilya po ay iba po siyang programa. It's a poverty alleviation program. Ang Crisis Intervention Program po, particularly the AIX program, ang sinusuportahan po namin dito, crisis. At again po, ang crisis, walang pinipiling tao po ito. Benepisyaryo ka man po ng Pantawid or may SLP grant ka man po. Dagdag pa nito na catch-all program ang AIX, kaya miyembro man ng 4Ps o may kakayahan, subalit nakaranas ng krisis, basta't may karampatang dokumento ay maaaring makahingi ng tulong. Sakop ng AIX ang medical, burial, transportation at education assistance, maging ang pagkain at iba pang immediate needs. Samantala, inilipat naman sa Paragon Place Commonwealth Avenue ang pagpoproseso ng AIX na dati isinasagawa pa sa Central Office ng DSWD sa Batasan. Ayon sa ahensya, layunin nito na mas mapalapit sa mga kliyente ang serbisyo at masigurong mas mabilis at maginhawa ang pagkuha ng tulong. Paalala rin ng DSWD, hindi na kailangang bumiyahe pa sa Central Office ang mga nakatira sa malalayong lugar dahil may mga satellite offices din ng ahensya na pwede nilang lapitan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa tuluyang pagsasara ng Navotas landfill na pangunahing tambakan ng mga basura sa Metro Manila, tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi ito magdudulot ng solid waste crisis sa Kalakhang, Maynila. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mas malayo na ang tapunan ng basura ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila, gaya na lamang sa Maynila na kung dati ay sa Navotas Sanitary Landfill nagtatapon, ngayon ay sa New San Mateo Sanitary Landfill na sa Rizal nagtatambak ng basura. Bunsod nito, mas mahaba na ang biyahe at inaasahan na babagal ang pag-ikot ng mga garbage hauling trucks sa syudad. Ngunit pagtitiyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kabila ng pagsasara ng Navotas Landfill, hindi ito magdudulot ng krisis sa basura. Rest assured na wala pong magiging solid waste crisis sa Metro Manila with the closure po ng Navotas Sanitary Landfill. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tinitingnan nila ang lahat ng mga opsyon para sa mas maayos na waste disposal sa Metro Manila. Giit nito, mayroon 2 nagpasa ng aplikasyon para sa accreditation na maging landfill facility, habang mayroon ding ibang pribadong sektor na nais makipagtulungan sa ahensya. We just have to comply with the requirements. 2 po yung nag-a-apply, and we also receive a PPP proposal for a waste to energy. So lahat po yan i-consider and we're planning ahead. Samantala, pagdating naman sa lungsod ng Maynila, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng transfer stations bilang contingency plan upang masigurong maayos ang transportasyon ng basura papunta sa New San Mateo Sanitary Landfill. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng ethics complaints sa Senado ang kampo ni Attorney Ferdinand Topacio laban kay Senator Risa Ontiveros. Tinawag naman ng senadora ang reklamo na recycled lies at harassment sa kanya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Disorderly conduct o hindi maayos na ugali. Ito ang inihaing reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros. Personal itong inihain sa Senado ng mga abogadong sina dating Congressman Jacinto Jing Paras, Manuel Luna at Ferdinand Topacio na ngayon Deputy Spokesman ng PDP laban. Paliwanag ni Attorney Paras, hindi issue dito kung maniniwala sila o hindi, kundi dapat anya itong imbestigahan ng Senado. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Ontiveros through her
underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ayon naman kay Atty. Topacio, hindi na ito bago kay Senador Ontiveros dahil lagi siyang nakakatakas sa matagal ng panahon. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Ngunit ayon kay Senador Ontiveros, panatag siyang harapin ang anumang detalye ng kanilang reklamo dahil hindi naman anya siya ang guilty sa witness tampering. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Batay sa Article 6, Section 16, Paragraph 3 ng 1987 Philippine Constitution, may kapangyarihan ang bawat kapulungan ng Kongreso na alamin ang sariling rules ng proceedings. Dahil sa disorderly behavior, kung sasang-ayon ng 2/3 ng members nito, ay maaaring patawan ng mga miyembro ng suspensyon na di lalagpas ng 60 araw o di kaya ay pagkakatiwalag sa institusyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais habulin ang Social Security System o SSS sa susunod na taon ang mga contribution evader o yung mga employer na hindi nagbabayad ng kontribusyon para sa kanilang mga tauhan. Ayon sa SSS, nais nilang masiguro na nababayaran ng mga kumpanya ang kontribusyon para sa benepisyo ng kanilang mga tauhan. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi pag-uulat ng tamang bilang ng trabahador at pasweldo. Ito ang pagtutuunan ng pansin ng Social Security System o SSS para sa susunod na taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, layo nitong masiguro na may maayos na kontribusyon ang mga trabahador sa isang kumpanya. We will continue with our run after contribution evaders program, but I'd like to highlight also that for next year, the main focus of our drive would be the construction industry. Based on recent studies, nandito yung aming mga madaming delinquencies dito sa construction industry na hindi properly reported ang number ng tao or even ang kanilang sweldo. Ayon pa sa SSS President, nais sila na alamin ang problema at matulungan ng mga ito para sa pagbabayad ng kontribusyon ng mga trabahador. And we'd like to help them create that framework wherein they can, probably one reason is sasabihin nila, mahirap mag-register sa SSS, yung aming mga workers is papalit-palit, palipat-lipat, hindi namin nahihirapan kami sa registration. Dagdag pa Deklaro, mahalaga na masigurong nababayaran ang kontribusyon lalo na't ang miyembro ang nahihirapan para magkaroon ng benepisyo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita si Prince Harry sa London sa September 8 para dumalo sa Well Child Awards kasabay ng ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang lola na si Queen Elizabeth II. Ayon sa prinsipe, isang karangalan ang makilala ang mga batang may matitinding karamdaman at kanilang pamilya na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Gayunman, nananatiling malamig ang ugnayan ni Harry sa royal family, lalo na kay King Charles III at Prince William. Mula nang manirahan sa California noong 2020, ang mga pagbisita ni Harry sa Britanya ay limitado lamang sa charity events at paglilitis sa korte.
Pinawag ni U.S. Trade Advisor Peter Navarro ang nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine bilang modest war kasabay ng pagpapatupad ng 50% na taripa ng Amerika sa mga produktong galing India. Giit ng Estados Unidos, ang patuloy na pagbili ng langis at armas ng India mula Russia ay nagbibigay ng pondo sa gyera. Tinutulan naman ito ng New Delhi at tinawag na hindi makatarungan ang hakbang ng Estados Unidos. Depensa ng India, dapat itong tiyakin ang pinakamurang halaga ng langis para sa kapakanan ng mahigit 1 bilyong mamamayan nito. Samantala, nananatiling mahalaga ang India bilang strategic partner ng Washington sa Indo-Pacific kaya't umaasa ang ilang eksperto na magtatagpo pa rin ang dalawang bansa sa kabila ng mainit na palitan. Magpapatupad ang Singapore ng mas mabigat na parusa laban sa paggamit at pagbebenta ng vape, lalo na ng mga may halong droga. Simula September 1, mas mataas na multa at rehabilitasyon ang ipapataw kahit sa regular na vape. Ang mga supplier ng drug-laced vapes ay maaring makulong ng hanggang 20 taon at patawan ng 15 palo ng cane o baston. Mahaharap naman sa deportasyon ang sinumang dayuhan o turista na lalabag sa utos. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 165 na nagsasabi, "Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitison." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!